So hi guys, good morning, welcome back. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan mang sulok ng mundo. So andito na naman tayo ngayon, makipagsabayan na naman tayo sa iba-ibang klase ng mga sasakyan. Iba-ibang driver na naman ang makasalamuhan natin dito sa daan. So syempre sana marami kayong baong pasensya upang makaiwas kayo sa anumang mga aberya sa daan. Kasi dito sa daan, hindi talaga natin minsan maiwasan na umiinit ng ulo natin, lalo na sa mga tao o sa mga driver na makasabayan natin na mayroon talagang mga kamote. So dapat tayo naman, kung makapagpasensya tayo, dapat gagawin talaga natin para makaiwas tayo sa anumang aberya. So nandito na naman tayo sa Marcos Highway. Medyo okay pa naman yung pacing nung okay naman, moving naman. Wala naman akong nakitang medyo traffic. Aywan ko na lang pagbaba doon sa stoplight ng Marcos Highway at Masinag, kasi kadalasan doon talaga yung nagbi-build up ng traffic. So pero paglampas naman doon, okay naman. Ito nga, nakalampas na ako. Malapit na ako dito sa may Payoton, sa bandang sa tinatawag nilang Tropical. So okay bing kung sa bagay, Sabado ngayon at saka late na tayo pumasok, kaya tapos na yung rush hour. At saka ito yung naabutan natin sa daan. Maluwag naman, so hindi tayo mahirapan sa tumang kalisod. So nandito lang tayo sa laylayan ng motorcycling. So kasi minsan lumalabas din ako ng pakunti-kunti sa motorcycling, pero hindi naman ako lumalayo. So ilid lang tayo, tinitingnan lang natin kung saan yung medyo okay, medyo mabilis, so doon tayo. So ngayon nakapag-adjust na ako, hindi na ako nahirapan sa tumang kalisod, kasi nung unang araw ng pagmamaneho ko na medyo mahaba-haba, talagang nahirapan ako kasi masakit yung kamay ko sa pagka-clutching. Lalo na pagdating sa traffic, sa sobrang traffic, nahirapan ako kasi medyo mabigat kasi yung motor. So ito medyo okay na, kayang-kaya na, lalo na pag ganitong maluwag, madali na lang kasi hindi ka na nagka-clutching. Saglit, kung magka-clutching ka na lang, pitix na lang. So magpapagas muna tayo saglit, kasi every other day ako nagpagas. Kahapon hindi ako nakapagpagas, so ngayon magpapagas tayo para ma-maintain lang natin yung laman ng tangke. Marami pa naman itong laman, siguro na sa mga 3/4, pero gusto ko lang ma-maintain yung laman ng tangke. So nagpapagas ako, 100 lang pala itong pinagas ko, pero okay na ito, kayang-kaya na ito. 2 araw na itong 100 pesos. Hindi na.
So nandito na tayo sa C5. Ito lubak-lubak at medyo masikip na rin. Kaya tinitingnan ko talaga dito yung lubak-lubak ng kalsada. So nahirapan ako pumising kasi dito gawa ng mga lubak-lubak na na kalsada, pero wala tayong choice eh. So dapat mag-iingat talaga tayo. So itong sinundan ko, ito maiingat din, nakikita ko. Ingat na ingat din siya. Hindi siya basta-basta lumulusot kasi yung kabayo niya. So sunod-sunod lang tayo nito para tayong buntot. At saka kung nakikita nyo, napakalaki ng mga truck na nakasabayan namin. So kaya doble yung pag-iingat. So saludo pala ako dito kay kay Sarge. So siguro pulis ito. So okay, nakaakyat na tayo ng Ortigas flyover dito sa patawid ng Chinchisitas, pababa ng Chinchisitas. So pero kahit papaano moving naman. Ito kahit ganito ka traffic, basta moving at makalusot-lusot tayo. Pero minsan talaga may time na hindi tayo makakalusot kasi yung iba ayaw bumuka ng ibang mga four wheels. So kung bubuka lang sila konti, hahawi lang sila ng bandang kaliwa, tapos yung dito sa bandang kanan, hahawi sila ng bandang kanan. So dapat ganun sana, kaso hindi naman natin hawak yung pag-iisip nila minsan dapat magpasensya din tayo. So okay, kahit pa paano, basta tuloy-tuloy lang, ayos na yan. Good na yan. Importante makakalusot. Pero may time din talaga na masikip, kaya hindi natin maiwasan na mapapatigil na matagal. Pero okay lang yun. Ganun naman talaga. Pagdating sa sobrang traffic, hindi rin tayo nakakalusot kahit motor yung dala natin. Okay lang yun. Siyempre maghihintay lang naman tayo. Ang importante, hindi tayo basta-basta singit ng singit kasi yun ang cause ng aksidente. Kaya mahirap na. Sa ganito, napakalaki makasabayan mo sa daan. So dapat doble yung pag-iingat mo. At saka hindi lang dapat maging alerto. Maging pasensyoso ka, wag kang singit ng singit kaliwat kanan. At saka siyempre bago kasi singit, titingin ka rin talaga. Wag kayong basta-basta na lang lulusot, titingin ka kaliwat kanan kung saan ka sisingit. At saka gamitin mo rin yung signal light kasi minsan yung iba nakikita ko hindi gumagamit ng signal light. Basta na lang liliko sa kaliwa, sa kanan, walang gamit-gamit ng signal light. So kaya nga nandyan yan para gamitin natin, pero yung iba siguro hindi na rin nagagamit, nakaligtaan na rin, or yung iba ayaw lang talaga gumamit. Kaya pala ang traffic kasi mayroon pala ditong nasiraan sa pag-akyat ng C5 flyover dito sa Bagong Ilog. Ito, ayan, nire-raker na para matanggal na dito. Ayan ang nakahambalang. At paglampas nga namin dito, ito, tuloy-tuloy na, pumising na ng husto si Kuya. Yan, napakaluwag na. At madali na lang tayo dito kasi wala nang traffic Yan tuloy-tuloy na. So okay na, maayos na. Maganda na pumising pa nitong ganito kaluwag yung kalsada. Kaya pumising na ako dahil medyo tanghali na rin. So ito, binilis-bilisan ko na yung pacing ko ng kaunti. Yan. So ito, pipacing na tayo kasi maluwag naman. Malapit na rin ako sa destinasyon ko. Malapit na sa BGC. So ito, tuloy-tuloy lang tayo. Nakikita nyo ba tong billboard sa kanan ko? Yan, yun nakikita nyo. Siguro kilala nyo yan kung sino yan. Sikat yan. So okay, dire-diretso lang tayo. Pero kahit ganito kaluwag, mag-iingat pa rin tayo. Doble yung pag-iingat natin. Lalo na minsan may na-encounter ako na mayroong pangalso na kahoy nasa kalsada. Buti naiwasan ko yun. Yun ang delikado sa gabi, yung may nalalag na mga kalso, at pag nadaanan mo yun siguro babalintong-balintong ka nun para kang palaka. Kasi
hindi mo makikita yun eh, maiksi lang yun at saka medyo malaki, parang palutsina na kahoy. So yun ang delikado pag sa gabi, yung madadaanan mo, okay lang sana kung maiwasan mo, paano kung hindi, dapat mag-iingat tayo. So okay, nandito na naman ako sa paborito kong daanan na walang dumadaan kundi ako lang. Yan, hindi talaga dumadaan. Pagdating ko dito, halos wala akong makasabayan. Pero ngayon, ito may nakasabayan akong inuba. Ayan, so, okay, ayos. At least kahit pa paano mayroon akong nakasabayan. Yan, kung makikita nyo, malinis na malinis yung kalsada. Kaya sarap magpatakbo dito. Ito yung talagang paborito ko kasi pagdating dito, wala siyang ibang mga dumadaan. At pagbaba ko nga dito, ito, maraming habal-habal na nakapwisto. Ayan, dami sila dito. Dito talaga ang pwestuhan nila pagka umaga kasi marami rin sumasakay dito. Kaya pagdating dito talaga puno kasi ang daming mga naglalakad. So kailangan yung mga naglalakad na mga tao pagbigyan din natin kasi mga pagod na rin yan eh. Kasi siyempre ang layo din ng nilakad ng iba niyan. So hintayin lang natin. Ang nasa unahan ko naghihintay din sila. Gusto na rin sumingit, gusto na rin makabante. So wala tayong magagawa kasi tao yan eh. Punong-puno rin talaga. So hayaan na lang natin. So ito na nga, nandito na ako sa stoplight ng BGC. So ayan, si kuya, ayan, pakitang gilas. So hindi niya kayang tumukod. So okay, dire-diretso na kami. Yan, dire-diretso lang. Okay, kasi yun sa bandang bandang McKinley. So okay, nandito na tayo sa destinasyon natin. Tirik na talaga yung araw. So ipaparada lang natin saglit yung kabayo natin kasi titingnan ni guard yung natin, yung top box kung anong laman. Kasi ganun dito check talaga. Pero yung mga laman nito, mga personal na ito, mga gamit. Tinapay. Ayan. So may dala nga pala akong tinapay. Binibigyan ko ng tinapay si Buddy. Buddy! At nag-shout out nga siya. Yan, kahit pa paano magbibigay tayo kahit pa kunti-kunti. Yan, okay, so tutuloy na ako pa-basement kasi doon yung parking ng basement doon lahat ng mga motor para nagtumpok-tumpukan yung mga motor doon. Yan pababa. Okay, yan pababa. Yan, so doon tayo paparada sa baba. So yun lang guys, maraming salamat. Thank you sa ating lahat. God bless you, have a nice day. Bye.